Breaking news mga kabayan, sa gitna ng mga warning ng US, si Russian President Vladimir Putin ay nagpahayag noong Lunes ng isang 3-day truce sa Ukraine. Pangalawa sa ating mga balita ngayon, nag-deploy ang China ng 200-ton boats upang tumapat sa 10,000-ton US warship sa South China Sea. Pangatlo sa ating mga balita, isa na namang Chinese national ang nahuli sa Pilipinas. Ito daw ay may dalang eavesdropping device habang nagro-roam around sa Intramuros, partikular na sa COMELEC headquarters. Panghuli sa ating mga balita, nagkakaroon na naman daw ng mga confrontation sa pagitan ng China at Pilipinas. Alamin natin ang mga detalye tungkol sa mga balitang ito. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Inatasan ni Pangulong Vladimir Putin noong Lunes ang isang 3-day ceasefire laban sa Ukraine upang sabayan ang paggunita ng Moscow sa ikalawang digmaang pandaigdig sa susunod na buwan na tinawag ng kanyang katunggaling si Ukrainian President Volodymyr Zelensky bilang isang pagtatangkang manipulasyon. Bago ang anunsyo ni Putin, nakipag-usap si Secretary of State ng Estados Unidos na si Marco Rubio kay Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, kung saan sinabi niyang magiging kritikal ang linggong ito sa desisyon ng US kung itutuloy pa ba nito ang mga pagsisikap para sa kapayapaan. Ayon sa Kremlin, ipinag-utos ni Putin ang isang ceasefire mula May 8 hanggang May 10 bilang paggunita sa ika-18 anibersaryo ng Victory Day. Lahat ng operasyong militar ay ititigil sa panahong ito ayon sa kanilang pahayag. Sinabi rin ng Kremlin na ang pagtigil sa labanan ay para sa mga makataong kadahilanan bukod pa sa pagunita ng anniversary at umaasa silang maglalabas din ng kahalintulad na kautusan ng Kiev. Nag-utos din si Putin ng ceasefire noong Pasko ng pagkabuhay kung saan parehong nagbatuhan ng akusasyon ang magkabilang panig ng paglabag bagaman pansamantalang bumaba ang antas ng sagupaan. Hiniling ng Ukraine ang isang agarang tigil putukan na magtatagal ng hindi bababa sa 30 days. At sinabi ni Zelensky sa kanyang pang-araw-araw na talumpati sa bansa, ngayon may panibagong pagtatangka ng manipulasyon sa hindi malaman na dahilan. Lahat ay kailangang maghintay hanggang May 8. Kung tunay na gusto ng Russia ng kapayapaan, dapat itigil nito ang putukan agad-agad. Bakit kailangang hintayin pa ang May 8? Isinulat ni Ukrainian Foreign Minister Andriy Sybiga sa X, ayon sa White House nitong Lunes, nais ni Pangulong Donald Trump ng pangmatagalang tigil putukan at siya ay naiinis sa mga pinuno ng Russia at Ukraine. Matapos makipagkita kay Zelensky sa libing ni Pope Francis noong Sabado, nagtanong si Trump kung seryoso ba talaga si Putin sa kapayapaan. Walang dahilan para magpaputok si Putin ng mga missile sa mga sibilyang lugar, mga lungsod at bayan. Nitong mga nakaraang araw, pinag-iisipan ko na baka ayaw niya talagang tapusin ang digmaan. Baka pinapaikot niya lang ako, ani Trump, na minsan na ring nagkaroon ng conflict kay Zelensky. Samantala, sa iba pang mga balita, nagpadala ang hukbong pandagat ng People's Liberation Army, PLA, ng China ng mga Type 22 Fast Attack Missile Boat upang tutukan ang mga barkong pandigma ng US Navy sa South China Sea. Ginawa ito habang pinalalakas ng Estados Unidos ang presensya ng kanilang hukbong dagat malapit sa China. Sa isang ulat ng China Central Television, CCTV, ipinakita ang paggamit ng PLA Navy sa mga naturang bangka, sa mga misyon ng pagharang, sa mga banyagang barkong pandigma, at pagbabantay sa karapatang pandagat sa pinagtatalo ng South China Sea. Unang ginamit ang Type 22 noong wala pa masyadong kakayahan sa malawakang karagatan ang PLA Navy. At ito ay idinisenyo upang labanan ang mga banta sa baybayin. Mabilis at maliksi, ang bangkang ito ay gumagamit ng stealth technology upang tugunan ang mga pangangailangang operasyonal. Habang lumalawak ang kapangyarihang pandagat ng China, nagiging mas mahalaga ang disenyo ng Type 22 sa iba't ibang tungkulin. Ayon sa CCTV, madalas na ginagamit ang Type 22 sa mga patrol sa baybayin, pagsama sa convoy, pagmamanman at mga joint mission kasama ang China Coast Guard. Sa isang kamakailang military exercise,
isang Type 22 na pinamunuan ni Yang Wu mula sa Eastern Theater Command ng PLA ang humarang sa isang banyagang barkong pandigma na umano'y pumasok sa teritorial na katubigan ng China. Sa iba pang mga balita, isang Chinese national ang inaresto noong Martes habang naglalakad sa Intramuros, partikular malapit sa punong tanggapan ng Commission on Elections. Dala ang isang kagamitang ginagamit sa paniniktik sa telepono. Inaresto ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation, NBI, ang naturang lalaki na umano'y may dalang International Mobile Subscriber Identity, IMSI catcher, isang device na ginagamit upang manghimasok sa trapikong pang mobile phone, ayon kay NBI spokesperson Ferdinand Lavin. Hindi pa isinasa publiko ng NBI ang pangalan ng dayuhan na may pasaporting mula sa Macau, isang special administrative region ng China. Ating sinusubaybayan ang galaw niya. Nakaalarma kami kasi pumasok siya sa ganoong klaseng lugar, pahayag ni Lavin sa isang ambush interview matapos ang pag-aresto. Ayokong pangunahan ang investigasyon, pero delikado ito kung may sensitibong impormasyong nakuha. Dagdag pa niya, noting na maraming tanggapan ng pamahalaan sa lugar, lalo na ang COMELEC sa Palasyo del Gobernador. Ayon kay Lavin, isinasailalim ngayon sa forensic examination ang nakumpiska na IMSI device upang alamin kung may nakuhang sensitibong impormasyon. Gayunpaman, tiniyak ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa publiko na maliit ang posibilidad na may nakuha ang suspect na sensitibong impormasyon. Wala tayong election data sa main office natin, kaya walang dapat ikabahala, ani Garcia sa mga mamamahayag. Sabay sabing, nasa Laguna ang kanilang pangunahing database. Dagdag pa ni Garcia, nagpatakbo tayo ng pagsusuri at walang anumang sistema ang naapektuhan. Para sa election watchdog na kontradaya, dapat ikabahala ang pangyayari. Dapat alamin ng COMELEC kung bakit may nahuling may dalang ganitong kagamitan, ani kontradaya Convenor Danilo Arao sa isang text message sa Inquirer.net na iginiit na tila sinusubaybayan ng COMELEC ng mga kahina-hinalang grupo, banyaga man o lokal. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, tumitindi ang tensyon sa South China Sea matapos ang panibagong hakbang ng China laban sa Pilipinas. Sa isang insidente sa Second Thomas Shoal, muling nagkasagupaan ang militar ng Pilipinas at China kung saan pinaniniwala ang sinadya ng Chinese forces na harangan at sirain ang mga gamit ng mga Pilipinong sundalo. Sa gitna ng tensyong ito, iniulat din na nagtayo ng watawat ng China sa isang isla na sakop ng Pilipinas, isang malinaw na paglabag sa soberanya ng bansa. Ang insidenteng ito ay hindi lamang usapin ng teritoryo kundi isang tuwirang hamon sa alyansa ng Pilipinas at ng United States. Habang pinagtitibay ng dalawang bansa ang kanilang ugnayan sa pagtatanggol, tila sinusubok ng China ang kanilang paninindigan. Lumalabas na ang kilos ng China ay hindi na lamang usapin ng pagtatanggol sa kanilang interes, kundi isang agresibong pagpapakita ng lakas na maaaring magbunsod ng mas malawak na labanan sa rehiyon. Kamakailan lamang, bumisita si US Defense Secretary Pete Hegseth sa Pilipinas at muling tiniyak ang matibay na suporta ng Estados Unidos sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ipinahayag niya na handa ang Amerika na ipagtanggol ang Pilipinas laban sa anumang pananakop, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Ngunit tila hindi natakot ang China. Ilang araw lamang matapos ang nasabing pagbisita, ang Chinese Coast Guard ay nagtayo ng watawat sa isang isla na pag-aari ng Pilipinas na itinuturing na malinaw na pang-aangkin. Pinapalabas ito ng Chinese state media bilang bahagi ng pagbawi ng China sa kanilang inaakalang teritoryo. Para sa maraming bansa sa Southeast Asia, ito ay malinaw na provokasyon. Kasunod nito, nagkaroon ng malakihang military exercises ang Pilipinas at US sa South China Sea, ang pinakamalaki sa kasaysayan ng kanilang alyansa. Halos 9,000 na sundalong Amerikano at 5,000 na Pilipinong sundalo ang lumahok, kasama ang mga tauhan mula sa Australia at mga tagamasid mula sa Japan. Nagsagawa sila ng live fire drills, kabilang ang paggamit ng anti-ship missile launcher sa Batanes, isang estratehikong lokasyon malapit sa Taiwan. Ang hakbang na ito ay nagpapakita na seryoso ang US sa kanilang paninindigan laban sa agresyon ng China. Ngunit bilang tugon,
nagpadala rin ng China ng aircraft carrier group sa lugar na lalo lamang nagpataas ng tensyon. Sa gitna ng lahat ng ito, lumalabas na ang West Philippine Sea ay maaaring maging sentro ng susunod na malawakang hidwaan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa, China at United States, sa lupaing sakop ng Pilipinas. Ang agresibong pagkilos ng China sa West Philippine Sea ay hindi lamang nagdulot ng pag-aalala sa Pilipinas at US, kundi pati na rin sa iba't ibang bansa sa Asia. Ang mga bansang may sariling alitan sa China gaya ng Vietnam, Malaysia at Indonesia ay mas naging mapagbantay at nagpalakas ng kanilang presensya sa mga pinag-aagawang teritoryo. Sa Japan, lumakas ang panawagan para sa mas matibay na kooperasyon sa US at sa mga bansang kaalyado sa Indo-Pacific. Patuloy ang pagpapalakas ng depensa ng Japan, lalo na sa harap ng posibilidad ng kaguluhan sa rehiyon, partikular na sa Taiwan at South China Sea. Samantala, ang India na may sarili ring tensyon sa China sa Himalayas ay palihim ngunit tiyak na sinusuportahan ang mga hakbang ng US at mga kaalyado nito. Nakikita ito sa mas madalas na joint military drills at pagpapalalim ng ugnayang pansiguridad sa pagitan ng India at US. Ang mga bansang miyembro ng ASEAN ay nahahati ang posisyon. Ang ilan, tulad ng Singapore at Vietnam, ay bukas na tumutuligsa sa agresyon ng China, habang ang iba naman ay nananatiling neutral upang hindi maipit sa girian ng dalawang superpower. Sa kabuuan, unti-unting nahuhubog ang isang mas malawak na alyansa ng mga bansang Asyano na naglalayong balansihin ang impluensya ng China. Ang mga kaganapang ito ay patunay na ang issue sa West Philippine Sea ay hindi na lamang suliranin ng Pilipinas, kundi ng buong rehiyon. Ang pananakop ng China sa isang isla na sakop ng Pilipinas ay isa lamang bahagi ng mas malawak nitong estratehiya upang mapalawak ang impluensya at kapangyarihan sa rehiyong Indo-Pacific. Isa sa pangunahing layunin ng China ay ang kontrolin ang South China Sea, isang mahalagang ruta ng kalakalan na tinatahak ng trilyong dolyar na halaga ng produkto taon-taon. Bukod sa yaman ng langis, gas at lamang dagat sa rehiyon, nais din ng China na magtatag ng mga estratehikong pasilidad militar sa mga artificial islands upang mas mapalakas ang presensya nito sa karagatan. Sa ganitong paraan, makakamit nito ang tinatawag na Anti-Access Area Denial Strategy, kung saan pinipigilan ang mga dayuhang puwersa na makalapit sa mga pinoprotektahang lugar. Hindi rin maikakaila ang ambisyon ng Beijing na muling itayo ang tinatawag nitong Middle Kingdom o ang pagkilala sa sarili bilang sentro ng kapangyarihan sa Asya. Kabilang sa hakbang na ito ang Belt and Road Initiative, BRI, isang proyekto ng malawakang infrastruktura na naglalayong palalimin ang kontrol ng China sa mga ekonomiya ng iba't ibang bansa sa Asia, Africa at Europa. Sa mga kilos nito, malinaw na hindi lamang teritoryo ang layunin ng China kundi ang pagbago sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Gamit ang kombinasyon ng puwersang militar, diplomatikong panggigipit at economic leverage, unti-unti nitong binubuo ang pundasyon ng pagiging dominanting puwersa sa rehiyon. Isang bagay na ikinababahala ng maraming bansa, lalo na ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Ang South China Sea ay isang napakahalagang rehiyon hindi lamang sa usaping geopolitikal, kundi lalo na sa aspeto ng ekonomiya. Isa ito sa mga pinakaabala at pinakamahalagang ruta ng trade sa buong mundo, kung saan dumaraan ang tinatayang 3.5 trilyong halaga ng goods bawat taon. Dahil dito, matindi ang interes ng China na magkaroon ng kontrol sa lugar. Bukod sa trade, ang rehiyon ay sagana rin sa likas na yaman. Tinatayang may malaking reserba ng langis at natural gas sa ilalim ng dagat na maaaring magbigay ng karagdagang supply para sa lumalaking pangangailangan ng China. Dahil patuloy na lumalago ang ekonomiya ng bansa, mahalaga sa Beijing ang pagkakaroon ng direktang access sa mga enerhiyang ito upang mapanatili ang kasiglahan ng kanilang industriya. Maliban sa fossil fuels, ang South China Sea ay kilala rin sa mayamang-yamang dagat tulad ng isda na mahalaga sa kabuhayan at seguridad sa pagkain ng mamamayang Tsino. Kaya naman, patuloy ang mga operasyong pangingisda ng China
sa mga pinag-aagawang bahagi ng dagat, kahit pa ito ay pumasok na sa exclusive economic zone ng ibang bansa gaya ng Pilipinas at Vietnam. Ang pagtatayo ng mga artificial islands at istrukturang militar sa mga reefs ay hindi lamang may layuning depensibo, kundi nagsisilbing paraan din upang igiit ang de facto na kontrol sa mga bahagi ng karagatan na may mataas na ekonomikong halaga. Sa ganitong hakbang, malinaw na layunin ng China na gamitin ang South China Sea bilang isang estratehikong kasangkapan sa pagpapalakas ng kanilang ekonomiya at sa pagbibigay ng leverage sa mga negosasyon laban sa iba pang bansa sa rehiyon. Patuloy na kinukwestiyon ang mga kilos ng China sa South China Sea dahil sa malinaw na paglabag nito sa pandaigdigang batas, partikular na sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Sa ilalim ng kasunduang ito, may malinaw na itinakdang karapatan ang mga bansang baybayin, tulad ng Pilipinas, sa kanilang exclusive economic zone, hanggang 200 nautical miles mula sa kanilang baybayin. Noong 2016, isang makasaysayang desisyon ang inilabas ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, pabor sa Pilipinas. Idineklara ng korte na walang legal na basihan ang 9-line claim ng China na sumasaklaw sa halos buong South China Sea. Gayunpaman, tinanggihan ng China ang naturang desisyon at ipinagpatuloy ang kanilang mga aktibidad sa dagat, gaya ng pagtatayo ng artificial islands, militarisasyon ng mga reefs, at panggigipit sa mga mangingisda ng ibang bansa. Ang ganitong hakbang ng China ay nagpapakita ng pagbaliwala hindi lamang sa soberanya ng ibang bansa kundi pati na rin sa umiiral na pandaigdigang kaayusan. Ang kawalan ng paggalang sa desisyong legal ay nagpapahina sa tiwala ng mga bansang kasapi sa mga internasyonal na institusyon. Sa kabila ng diplomatikong protesta ng mga apektadong bansa at panawagan ng pandaigdigang komunidad, nananatiling agresibo ang China sa kanilang pagkilos. Sa paglabag na ito sa pandaigdigang batas, malinaw na inuuna ng Beijing ang kanilang sariling interes kaysa sa respeto sa karapatan ng ibang bansa at sa prinsipyo ng patas na paggamit ng karagatan. Isa itong hamon sa internasyonal na pamayanang nagsusulong ng kapayapaan, katarungan at pantay-pantay na karapatan sa mga likas na yaman. Bilang tugon sa lumalalang tensyon sa South China Sea, lalo na sa insidenteng pananakop ng China sa isang isla ng Pilipinas, mas lalong pinaigting ng United States at ng Pilipinas ang kanilang kooperasyon sa depensa at seguridad. Nagpadala ang Estados Unidos ng mga barkong pandigma, submarine at eroplano upang ipakita ang kanilang matibay na paninindigan bilang alyado ng Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Sa kasalukuyan, mas madalas na isinasagawa ang mga joint military exercises gaya ng Balikatan na hindi lamang sumasaklaw sa humanitarian at disaster response, kundi pati na rin sa simulated combat scenarios upang mapatatag ang depensang militar ng dalawang bansa. Kasama rin dito ang pagpapalakas ng kakayahan ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng pagsasanay, pagbibigay ng kagamitan at intelligence sharing. Bukod dito, nagpakita rin ang US ng matibay na suporta sa pamamagitan ng diplomatikong pahayag kung saan hayagang kinondena ang mga agresibong hakbang ng China at pinuri ang Pilipinas sa pagtatanggol sa kanilang soberanya. Nagpahayag din ang US ng kahandaang ipatupad ang Mutual Defense Treaty kung aatakehin ang mga barko o tropa ng Pilipinas. Ang pagtutulungan ng US at Pilipinas ay may layuning hindi lamang protektahan ang teritoryo ng Pilipinas, kundi upang mapanatili rin ang freedom of navigation sa rehiyon, isang prinsipyong mahalaga sa global trade at seguridad. Ang kanilang mas pinaigting na presensya sa rehiyon ay nagpapadala ng malinaw na mensahe sa China. Hindi papayag ang mga alyadong bansa na baliwalain ang mga umiiral na batas at karapatang pandaigdig. Ang tumitinding pagkilos ng dalawang bansa ay patunay ng kanilang determinasyon na pangalagaan ang kaayusan sa Indo-Pacific region at labanan ang anumang uri ng pananakot o pananakop. Sa pagdaan ng panahon, ang hidwaan sa South China Sea at ang patuloy na agresibong hakbang ng China ay nagiging isang masalimuot at malawak na isyu sa buong rehiyon ng Asya at sa buong mundo. Habang ang mga teritorial na alitan ay patuloy na nagpapakita ng mga tensyon sa pagitan ng mga bansa, ang tunay na layunin ng China
ay ang pagpapalawak ng kanilang kapangyarihan at impluensya na may kasamang mga hakbang na naglalayong kontrolin ang mahahalagang ruta ng trade at mga likas na yaman ng rehiyon. Ang alyansa ng US at Pilipinas, pati na rin ang iba pang mga bansa sa Asia, ay nagiging isang mahalagang bulwark laban sa mga agresibong hakbang ng China. Sa kabila ng mga banta at manipulasyon na dulot ng Chinese Communist Party, ipinakita ng Estados Unidos ang kanilang determinasyon na magsanib puwersa sa mga bansang nagsusulong ng isang pandaigdigang order na batay sa international law at freedom of navigation. Ang mga hakbang ng US upang mapalakas ang mga alyansa at depensang militar sa rehiyon ay nagiging susi upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng Asya. Gayunpaman, ang mga hakbang na ito ay hindi sapat na garantiya para sa pangmatagalang solusyon sa hidwaan. Kailangan ng mas malalim na diplomatikong pagsisikap, hindi lamang mula sa mga bansang kasangkot, kundi mula sa buong international community upang tiyakin na ang mga interes ng mga bansa sa rehiyon ay hindi maapektuhan ng mga interes ng isang nag-iisang bansa. Ang pagpapalaganap ng malayang trade, demokratikong prinsipyo at paggalang sa karapatan ng mga bansa ay mananatiling sentral na bahagi ng mga pagsusumikap upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan at protektahan ang kaayusan sa rehiyon. Sa huli, ang labanan para sa South China Sea ay hindi lamang isang pagsubok ng lakas o teritoryo, kundi isang mahalagang yugto na magtatakda ng hinaharap ng ugnayan ng mga bansa sa Asya at sa buong mundo. Ang mga hakbang ng bawat bansa, pati na rin ang pangangalaga sa kanilang mga pambansang interes, ay maghuhubog sa direksyon ng mga susunod na dekada.